Araling Panlipunan for Quarter 3, Week 1. Mga elemento ng pagkabansa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMP. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga elemento ng pagkabansa. Mga layunin. Una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Pangalawa, naiisa-isa ang mga elemento ng pagkabansa. Pangatlo, nakakapagbigay halimbawa ng mga katangian ng isang bansa. Pangatlo, nakapagpapakita ng kahalagahan sa mga elemento ng isang bansa sa iba't ibang pamamaraan at likhang sining. Unang araw. Maikling balik-aral. Spotify. #tignan maigi, italang mabuti. Gamit ang mapa. Tignan maigi ang mga lugar at tukuyin kung ano ang mga bansa. Narito ang posibleng sagot. Ang nakita kong bansa mula sa mapa ay Pilipinas. Ang iba pang bansa na makikita sa world map tulad ng China, Japan, Australia, Russia o United States. Depende sa kung ano ang napansin mo sa mapa. Hanap, usap, kalap. #itala at makibahagi. Pagmasdan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Mga gabay na katanungan. Una, ano ang paksang pinag-uusapan ng dalawa? Magaling! Ang paksang pinag-uusapan ng dalawang tao ay kung paano nakikilala o natutukoy ang isang lugar bilang isang bansa. Pangalawa, sa tingin mo, mahalaga bang magkaroon ng batayan upang matukoy kung ang isang lugar ay isang bansa? Bakit? Magaling! Mahalaga na magkaroon ng batayan upang matukoy kung ang isang lugar ay isang bansa dahil nakatutulong ito upang malaman kung may sariling pamahalaan, mamamayan, teritoryo at soberanya ang isang lugar. Sa ganitong paraan, malinaw kung ito ay tunay na malayang bansa. Paano makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa
sa iyo bilang isang tao at mamamayan ng daigdig. Magaling! Ang mga kaalaman at konsepto ng pagkabansa ay makatutulong sa atin bilang isang tao at mamamayan ng daigdig sapagkat ito ang nagtuturo sa atin ng pagmamahal sa sariling bayan, paggalang sa pagkakaiba-iba ng kultura at pakikilahok sa mga gawaing makapagpapabuti sa mundo. Sa pamamagitan nito, magiging makabayan at makatao akong individual na may malasakit sa kapwa at sa kalikasan. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tukuyin ang mga konsepto tungkol sa aralin. Ito ay kapangyarihan ng pamahalaang mamamahala sa kaniyang nasasakupan. Ano ang tamang sagot? Tama! Soberanya! Pangalawa, lawak ng lupain, katubigan at himpapawid ng isang bansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Teritoryo. Pangatlo, organisasyong politikal na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpatupad ng programa para sa mamamayan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Pamahalaan. Pang-apat, ito ang pangkalahatang tawag sa mga taong nakatira sa isang teritoryo na tumutukoy sa populasyon ng isang bansa. Ano ang tamang sagot? Magaling! Mamamayan. Mula sa nakaraang mga gawain, sagutin ang mga iba't ibang pamprosesong tanong. Una, ano ang bumubuo sa isang bansa? Tama! Ang bumubuo sa isang bansa ay mamamayan, pamahalaan, teritoryo, at soberanya. Pangalawa, bakit kailangang malaman ang mga bumubuo ng pagkabansa? Tama! Kailangang malaman ang mga bumubuo ng pagkabansa upang maunawaan natin kung paano nagkakaroon ng pagkakakilanlan, kaayusan at kapangyarihan ang isang bansa. Pangatlo, maituturi ba nating bansa ang Pilipinas? Napakagaling! Opo, maituturing nating bansa ang Pilipinas dahil ito ay may mamamayan, pamahalaan, teritoryo at soberanyang kumikilala sa pagiging isang malayang bansa.
Ikalawang araw. Ang ating mundo ay napakalawak na ito ay binubuo ng 7 kontinente: Asia, Africa, Europe, North America, South America, Antarctica, at Australia. Sa lahat ng kontinenteng ito ay binubuo ng iba't ibang lupain o mga bansa. Unang aralin ang mga elemento ng pagkabansa. Pagprosesong pag-unawa. Ang bansa ay isang lugar na may naninirahang mga tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan, kung kaya makikita ang isa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Ang lugar ay maituturing na bansa kapag mayroon itong 4 na elemento upang kilalanin itong bansa o estado. Ang 4 na elemento na ito ay tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o ang soberanya. Talakayin na natin mga elemento ng pagiging isang bansa. Una, teritoryo. Ang teritoryo ay isang mahalagang elemento ng estado. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain na tinitirhan ng mga tao, kasama na ang katubigan, ilalim ng dagat, himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Bukod sa pagiging tirahan, ito rin ang pinamumunuan ng pamahalaan. Maituturing na isang ganap na estado ang isang bansa kung ito ay may teritoryo o lupang sinakop na dumaan sa legal na proseso ang pag-aari nito at umaayon sa mga batas na pandaigdig. Kung ito ay susuriin, ang mga bansa sa mundo ay may iba't ibang sukat, laki at lawak. Kung titignan ang mapa, mapapansin na may mga bansang malalaki ang teritoryo kagaya ng Canada, USA, India, Russia at China. Mayroon din namang mas maliliit na bansa kagaya ng Vatican City, Singapore at Taiwan. Gaano man ito kalaki o kaliit, kinikilala lahat ng bansa ayon sa batas pang-internasyonal ang kanilang pantay-pantay na kalagayan at karapatan na pausbungin ang kanilang lugar. Pangalawa, tao. Tao o mamamayan. Mga grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo. Mga mamamayang gumagalaw sa isang lipunan at siyang bumubuo sa populasyon ng isang bansa. Bilang bahagi ng bansa, tungkulin ng isang mamamayan na maging tapat sa bansa, paglingkuran ito at ipagtanggol sa panahon ng panganib at digmaan. Ang isang bansa ay magiging maunlad kung ang kaniyang mga mamayan ay produktibo, nagkakaisa at sumusuporta sa pamahalaan
sa pagkamit ng mga layunin at adhikain sa ikabubuti ng buong sambayanan. Pangatlo, pamahalaan. Ang pamahalaan ay isang organisasyon na may kakayanan na gumawa at magpatupad ng batas sa isang nasasakupang teritoryo. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mamamayan ng nasasakupang teritoryo. Layunin nito na magtatag ng kaayusan at mapanatili ang isang sibilisadong lipunan. Sa buong mundo, may iba't ibang uri ng pamahalaan. Maaaring monarkiya o demokrasya, presidensyal o parliamentarya, at federal o unitaryo. Sa pamahalaan ng bawat bansa, masusing pinaplano ng mga namumuno ang kanilang mga programa para sa ikagaganda at ikauunlad ng bansa. Pang-apat, soberanya o ganap na kalayaan. Ang soberanya o ganap na kalayaan ay ang pang-apat na elemento ng isang estado. Ang soberanya ay ang pagkakaroon ng isang bansa ng kapangyarihang makapagsarili at pamahalaan ang buo nitong nasasakupan. Ito ang pinakamataas na kapangyarihan ng estado upang magpatupad ng kagustuhan nito sa pamamagitan ng mga batas. Mayroong dalawang anyo ng soberanya, panloob at panlabas. Ang panloob na soberanya ay ang pangangalaga ng sariling kalayaan. Ang panlabas na soberanya naman ay ang pagkilala ng ibang bansa sa kalayaang ito. Ang soberanyang panloob ay tumutukoy sa kapangyarihang ng estadong magpasunod sa lahat ng taong naninirahan sa teritoryong nasasakupan nito. Ang pagsasakatuparan nito ay nangangahulugang kaayusan at kapayapaan ng bansa. Kabilang dito ang pagpapatupad ng batas, pagbibigay ng paglilingkod sa mamamayan, pangangasiwa sa likas na yaman at pagpapanatili ng kalayaan at karapatan ng mamamayan. Bukod dito, ang soberanyang panlabas ay nakikita sa pagkikipag-ugnayan ng bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng mga leader. Ang mga kilalang simbolo ng soberanya ay watawat, salapi, at opisyal na sagisag ng bansa. Tandaan, kung nagkulang sa isa o higit pa sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian ng pagiging isang bansa, hindi ito kailanman matatawag na isang bansa. May mahigit 200 na bansa ang nagtataglay ng apat na elemento ng pagiging ganap na bansa sa kasalukuyan. At isa rito ang ating bansang Pilipinas. Ilan pang lugar sa mundo na maituturing na bansa ay ang Australia, Canada, China, France, Japan,
United States of America at United Kingdom. Pamprosesong pag-unawa. Sagutin ang mga katanungan. Una, ano kaya ang mangyayari sa isang lugar o bansa kapag walang tao o mamamayan? Tama! Kung walang tao o mamamayan sa isang lugar o bansa, hindi ito matatawag na isang bansa. Walang mamumuno o susundin, kaya't walang pamahalaan na magpapatupad ng batas. Walang magpapaunlad ng ekonomiya, kultura at lipunan. Mananatiling isang lupain lamang ito, ngunit hindi maituturing na isang bansang may buhay at pagkakakilanlan. Pangalawa, naniniwala ka bang ang pamahalaan sa isang bansa ay nakatuon upang magbigay ng magandang serbisyo o tulong sa mga mamamayan? Ipaliwanag ang sagot. Tama! Opo, dahil tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan ang kapakanan ng bawat mamamayan. Nagbibigay din ito ng mga serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon, kalusugan, at seguridad. Ito ang nagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Paglalapat at pag-ugnay. Tanong, tugon, pamparunong, #pamprosesong katanungan. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan. Una, isa-isahin ang mahalagang katangian o elemento ng isang bansa. Magaling. Una, mamamayan. Sila ang mga taong bumubuo sa bansa. Pangalawa, teritoryo. Ang sakop na lupain, katubigan at himpapawid ng bansa. Pangatlo, pamahalaan. Ang namumuno at nagpapatupad ng batas sa bansa. At pang-apat, soberanya. Ang kapangyarihang magpatakbo ng sariling pamahalaan at hindi mapasailalim sa ibang bansa. Pangalawa, nakikita mo ba ang lahat ng katangiang ito sa ating bansa? Patunayan. Mahusay! Opo, may mamamayang Pilipino na nagkakaisa at may sariling pagkakakilanlan. May teritoryo tayong binubuo na higit 7,000 pulo. May pamahalaan na nagpapatupad ng batas at nangangalaga sa kapakanan ng mamamayan. At may soberanya tayo bilang isang malayang bansa. Pangatlo, gaano ba kahalaga ang soberanya o kapangyarihan ng bansang kinikilala sa loob at labas ng bansa? Mahusay!
Mahalaga ang soberanya dahil ito ang nagbibigay ng kalayaan sa bansa na magdesisyon para sa sarili. Pinoprotektahan nito ang bansa laban sa pakikialam ng ibang bansa. Ibig sabihin, ang pamahalaan lamang ng Pilipinas ang may kapangyarihang mamahala sa ating teritoryo at mamamayan. Pang-apat, ano kaya ang mangyayari sa isang bansa kung may kulang sa mga elementong nakatala? Magaling! Kung kulang ang isa sa mga elemento ng bansa, hindi ito matatawag na ganap na bansa. Halimbawa, kung walang mamamayan, walang magpapatakbo ng pamahalaan. Kung walang pamahalaan, walang batas o kaayusan. Kung walang teritoryo, wala itong lugar na sakop. Kung walang soberanya, hindi ito magiging malaya. Panglima, masasabi mo bang ang Pilipinas ay isang ganap na bansa? Ipaliwanag ito. Tama! Opo, ang Pilipinas ay isang ganap na bansa. Tayo ay may mamamayan, teritoryo, pamahalaan at soberanya. Kinikilala rin tayo ng iba't ibang bansa at miyembro tayo ng pandaigdigang samahan gaya ng United Nations. May sariling kultura, wika at pamahalaan tayong nagpapatunay na tayo ay malaya at may sariling pagkakakilanlan. Pangalawang aralin, ang Pilipinas bilang isang bansa. Pagproseso ng pag-unawa. Bagaman marami ang mga bansang kinikilala sa buong mundo, ay mayroon pa rin sa kasalukuyan ang hindi maituturing na bansa dahil hindi pa ito ganap na malaya. Ang mga ito ay tinatawag na kolonya, isang bansang sakop ng isa pang malakas na bansa. Kadalasan, ang mga bansang ito ay walang kalayaan o kapangyarihan. Mayroon din namang mga bansang ang tawag ay protectorate. Ang mga bansang ito ay sakop ng ibang malakas na bansa kung saan ang mga ito ay tumatanggap ng tulong o proteksyon mula sa bansang sumakop nito batay sa nabuong kasunduan. Talakay natin, teritoryo ng Pilipinas. Mayroon iba't ibang dokumento ang nagpapatunay na ang Pilipinas ay may sariling teritoryo. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 1 o Article 1, ang Pilipinas ay binubuo ng una, kapuluang Pilipinas kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatang nakapaligid dito.
Pangalawa, lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o jurisdiksyon ng Pilipinas na binubuo ng kalupaan, katubigan, himpapawirin, dagat teritorial, ilalim ng dagat, kailaliman ng lupa, mga karagatang insular, pook, submarina, bukod dito, naging gabay na rin sa kabuuang teritoryo ng bansa ang doktrinang pangkapuluan o Archipelagic Doctrine ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS noong December 10, 1982. Pinagtitibay ng UNCLOS ang kabuuang hangganan ng teritoryo ng bansa na nakapaloob sa batayang guhit o baseline. Ang baseline ay isang lihang isip na guhit na nagpapakita ng kabuuan ng teritoryo. Ang sakop ng Pilipinas ay umaabot sa 12 milya sa paligid magmula sa baseline. Bukod dito, maituturing rin na kabilang sa Pilipinas ang nasa may 200 na milya mula sa baseline bilang exclusive economic zone ng bansa. Sa bahaging ito, malaya ang mga mamamayan ng bansang gamitin, galugarin at pangalagaan ang mga likas na yamang naririto. Pamprosesong pag-unawa. Mga gabay na katanungan. Una, bakit kailangang bigyang pansin at halaga ng isang mamamayang Pilipino ang teritoryo o nasasakupan ng kaniyang bansa? Tama! Kailangang bigyang pansin at halaga ng bawat Pilipino ang teritoryo ng bansa dahil ito ang pinagmulan ng ating likas na yaman at tirahan ng mamamayan. Dito tayo kumukuha ng pagkain, kabuhayan at iba pang pangangailangan. Mahalaga ring pangalagaan ito upang mapanatili ang kalikasan at seguridad ng bansa. Pangalawa, ano-ano ang suliraning kinakaharap ng bansa patungkol sa kaniyang anyo, sukat, lawak o hangganan? Magaling! Kakulangan sa pangangalaga sa kalikasan dahil sa illegal logging, mining at polusyon. Pwede rin ang pag-aagawan sa teritoryo tulad ng West Philippine Sea na inaangkin din ng ibang bansa. Pilipinas at ang mga mamamayan. Bilang mamamayang Pilipino, tungkulin nating makiisa sa mga gawaing nagpapalakas at nagsusulong ng pag-unlad ng bansa.
Maaari mo itong basahin. Pamproseso at pangunawang katanungan. Una, ano ang iyong tungkulin bilang mamamayang Pilipino? Magaling! Ang aking tungkulin bilang mamamayang Pilipino ay sumunod sa batas. Igalang ang pamahalaan. Pangalagaan ang kalikasan. At maging mabuting mamamayan na may malasakit sa kapwa. Pangalawa, ano ang iyong magagawa para sa ikaunlad ng bansa? Tama! Ang magagawa ko po para sa ikaunlad ng bansa ay magsikap sa pag-aaral, tumulong sa kapwa, magtanim ng disiplina, at gamitin ang aking talento upang makatulong sa pag-unlad ng komunidad at ng buong Pilipinas. Pilipinas at kaniyang mga karapatan. Ang Pilipinas ay kagaya rin ng isang tao na may tinatamasang karapatan. Ang mga ito ay karapatang ipagtanggol ang sarili, karapatan sa pantay na trato at sa ari-arian, jurisdiksyon at diplomasya. Una, karapatang ipagtanggol ang sarili. Basahin mo ito. Pangalawa, karapatang pantay na trato at sa ari-arian. Basahin mo ito. Pangatlo, jurisdiksyon. Basahin mo ito. Pang-apat, diplomasya. Basahin mo ito. Pamproseso at pangunawang katanungan. Una,
paano ipinagtatanggol ng ating bansa ang kaniyang mga karapatan. Magaling! Ipinagtatanggol ng ating bansa ang kaniyang mga karapatan sa pamamagitan ng paggawa ng mga batas na nagproprotekta sa mga mamamayan. Tinutulungan din tayo ng mga sundalo, pulis at lider ng gobyerno upang mapanatili ang kapayapaan at kalayaan. Pangalawa, bilang isang Pilipino, ano ang karapatang kaya mong ipagtanggol? Mahusay! Bilang isang Pilipino, kaya kong ipagtanggol ang karapatang mabuhay ng malaya, magkaroon ng edukasyon, at maipahayag ang aking saloobin sa paraang mapayapa at may respeto sa iba. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Kompletuhin ang mga pahayag upang maipakitang ipinagmamalaki at pinapahalagahan mo bilang Pilipino ang bansang Pilipinas. Una, ang pagmamano at pagsasabi ng po at opo sa pakikipag-usap sa mas nakakatanda ay bahagi ng kulturang Pilipinong kailangang ituloy mo ang pangusap. Narito ang posibleng sagot. Pangalawa, bilang isang mamamayang Pilipino, kailangang igalang ang kapangyarihan ng bansa. Kaya naman, ipinapangako ko na ituloy mo ang pangusap. Narito ang pwedeng maging sagot. Pangatlo, bilang isang responsable at mapagmahal na Pilipino, ako dapat ay ituloy mo ang pangusap. Narito ang pwedeng maging sagot. Pang-apat, ang pakikipagtulungan ng ating bansa sa iba pang bansa ay nakatutulong sa atin dahil narito ang pwedeng maging sagot. Panglima, bahagi ng pangangalaga at
pagprotekta ko sa teritoryo ng ating bansa ay ang... Narito ang pwedeng maging sagot. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagninilay sa pagkatuto. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagpapayaman ng bokabularyo. Mga salita at ang kahulugan nito. Una, elemento, mahalagang bahagi. Pangalawa, ginagabayan, tinutulungan. Pangatlo, organisasyong politikal, samahang politikal. Pang-apat, pinanghihimasukan, walang kalayaan, pinakikialaman. Panglima, saklawan, sakupin. Ikaapat na araw. Pagsusulit. Lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagsasabi ng elemento ng isang lugar para maituring na isang bansa at X naman kung hindi. Una, may mga mamamayang naninirahan sa bansa. Ito ba ay check o X? Ito ay check. Pangalawa, pinamamahalaan ng iba pang bansa. Ito ba ay check o X? Ito ay X. Pangatlo, binubuo ng tao, pamahalaan at teritoryo lamang. Ito ba ay check o X? Magaling. X. Pang-apat, maraming daanan. Ito ba ay check o X? Ito ay check. Panglima, binubuo ng malalaking pamilya. Ito ba ay check o X? Magaling. Check. Para sa kasunod na bahagi, iguhit ang masayang mukha kung ang sinasabi ng pangusap ay tama at malungkot kung mali. Pang-anim,
ang Pilipinas ay isang bansa, ito ba ay masaya o malungkot na mukha? Ito ay masayang mukha. Pang-7, hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa. Ito ay malungkot na mukha. Pang-8, tao, teritoryo at pamahalaan lamang ang kailangan para maging isang bansa ang lugar. Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Pang-9, ang China ay maituturing na isang bansa dahil ito ay malaya, may sariling teritoryo at pamahalaan at may mga mamamayan. Ito ay masayang mukha. Pang-10, ang lugar na pinakikialaman ng ibang bansa at walang sariling pamahalaan ay hindi maituturing na bansa. Ito ay magaling, masayang mukha. Para sa panghuling bahagi, isulat sapat lang ang T kung ang mga sumusunod na pahayag sa ibaba ay tama at M kung ito ay mali. Pang-11, mga taga-ibang bansa ang namamahala sa Pilipinas. Ito ay M. Pang-12, ang Pilipinas ay matutukoy na isang ganap na bansa. Ito ay T. Pang-13, walang katiyakan ang hangganan ng teritoryo ng ating bansa. Ito ay M. Pang-14, malawak na lupain lamang ang sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ito ay M. Pang-15, hindi kasali sa pag-aari ng bansa ang karagatan at himpapawid. Ito ay M. Pang-16, ang pamamahala ng Pilipinas ay sinasaklawan ng ibang bansa. Ito ay M. Pang-17, isang bansang may ganap na kalayaan ang Pilipinas. Ito ay T. Labing-walo, binubuo ng mahigit 10,000 katao lamang ang populasyon ng ating bansa. Ito ay M. Pang-19, kawalan ng pamahalaang nangangasiwa ang isang elemento ng pagiging bansa. Ito ay M. At panghuli, tao, teritoryo
pamahalaan at soberanya o ganap na kalayaan ang mga elemento sa pagiging bansa. Ito ay T. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa konsepto ng bansa, mga elemento ng pagkabansa, halimbawa ng mga katangian ng isang bansa, at mga elemento ng isang bansa sa iba't ibang pamamaraan at likhang sining. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.